Palihim na naglagay ang babae ng nakatagong kamera sa loob ng silid-tulugan ng kanyang matalik na kaibigan sa araw ng kasal nito. Pagkatapos ay nagpanggap siyang inaayos ang damit ng kanyang matalik na kaibigan, sinasadya niyang ipaamoy dito ang natitirang amoy ng kemikal sa kanyang kamay. Nang maamoy ito ng kanyang matalik na kaibigan, biglang nanigas ang kanyang mukha dahil naamoy niya rin ang parehong amoy ng kemikal sa damit ng kanyang nobyo kagabi. Hindi niya maiwasang maghinala na maaaring may sabuatan ang kanyang nobyo at ang babae. Hindi niya maiwasang maghinala na maaaring may sabuatan ang kanyang nobyo at ang babae. Nang makita ng babae na naghinala na siya, inilagay niya ang nobyo ng kanyang matalik na kaibigan sa silid-tulugan sa itaas noong araw ng pagdiriwang, nagpapanggap na gusto niyang makipagsapalaran dito. Nang marinig ito ng nobyo, bigla siyang na-excite, ngunit hindi niya alam na nahulog na siya sa maingat na inihandang bitag ng babae, at ang dahilan kung bakit siya nag-abala ng labis ay upang ipaghiganti ang kanyang kapatid na babae na namatay ng trahedya ang totoo. Ang kanyang kapatid na babae ay isang talentadong pintor na may magandang kinabukasan, ngunit 2 taon na ang nakalilipas, nang malapit na siyang ikasal. Bigla siyang namatay sa kanilang sariling vilya. Ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay sinasabing pagpapakamatay dahil sa depresyon ang kanyang ate, na nasa ibang bansa, ay hindi naniniwala sa ganitong paliwanag. Ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay sinasabing pagpapakamatay dahil sa depresyon ang kanyang ate, na nasa ibang bansa, ay hindi naniniwala sa ganitong paliwanag. Kaya't bumalik siya sa bansa upang lihim na mag-imbestiga, at natuklasan niya na ang pagkamatay ng kanyang kapatid na babae ay may kinalaman sa kanyang nobyo. Ang mas masakit para sa babae ay hindi lamang siya nakahanap ng anumang ebidensya na pinatay ng lalaking iyon ang kanyang kapatid na babae, natuklasan din niya na inagaw na nito ang lahat. Inana ang vilya at ari-arian ng kanyang kapatid na babae, at ginamit ang mga ito upang makipagrelasyon sa isang mayaman na babae at nagpaplanong magpakasal upang ipaghiganti ang kanyang kapatid na babae. Itinago ng babae ang kanyang tunay na pagkatao at lumapit sa lalaking iyon at sa kanyang bagong kasintahan. Akala ng lalaki na siya ay isang babaeng naghahangad ng kayamanan, kaya't binalak niyang gawing alagang hayop ang babae. Ngunit hindi niya alam na sa ilalim ng unan ng kanyang katabi sa kama ay may nakatagong kutsilyo gabi-gabi. Sa tuwing siya ay nagigising sa hating gabi, gusto niyang patayin mismo ang lalaki bilang paghihiganti sa kanyang kapatid na babae, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili pagkatapos ng lahat, tanging ang pagpapahiya sa lalaki ang makapagpapatawad sa kaluluwa ng kanyang kapatid na babae. Sa wakas, dumating ang araw na nalaman ng babae ang tungkol sa engagement party ng lalaki. At ang kanyang plano ng paghihiganti ay opisyal na nagsimula. Gustong-gusto mo na siyang makita, ano? Maghintay ka lang dito, babalik ako sa susunod na buwan para hanapin ka. Nakabook na ang flight mo sa hapon, 2:00 handa na rin ang damit mo para sa party. Gustong-gusto ko ang mga matatalinong babae, hahaha. Ang talino ay isa lamang sa mga katangian ng isang babae, na hindi gaanong kapansin-pansin, at ang pinakamalaking katangian ko ay ang pagiging walang pakundangan. May kumpiyansa ang lalaki na kaya niyang pagsabayin ng 2 babae nang hindi nahuli. Ngunit sumunod din ang babae sa engagement party. Nang makita siya ng lalaki, labis siyang nagulat. Akala niya ay sinisira ng babae ang engagement party, kaya agad niya itong gustong paalisin. Hanggang sa makita niyang binabati ng kanyang kasintahan ng babae, sa kanya nalaman na inimbita pala ito ng kanyang kasintahan. Napagtanto rin niya na hindi basta-basta ang babae, ngunit dahil sa presensya ng kanyang kasintahan, hindi na niya direktang mapapaalis ang babae. Hindi niya alam na gusto lang siyang pagdudahan ng babae. Sa ganitong paraan, mahuhuli siya pagkatapos, nagkaroon ng pagkakataon ng babae na pumasok sa vilya ng walang kahirap-hirap. Gusto niyang hanapin ang cellphone ng kanyang kapatid na babae dahil ang cellphone lamang ang nawawalang gamit nito. Pinag-usapan ito ng babae at ng matalik na kaibigan ng kanyang kapatid na babae at naniniwalang ang cellphone ang susi sa paglutas ng kaso. Ngunit nang makarating siya sa ikalawang palapag, nakasalubong niya ang matalik na kaibigan ng kanyang kapatid na babae na palihim ding pumasok sa vilya. Rose, ang lahat ng silid sa vilya na ito maliban sa ikalawang palapag ay napuntahan ko na. Ito na lang ang natitirang silid. Mayroon itong all-around alarm system, kaya mag-ingat pa rin tayo, wala na tayong ibang magagawa. May aasikasuhin lang ako, okay? Dali, bilisin mo. Teka muna, kung aalis tayo ngayon, mawawala ang lahat ng ating pinaghirapan. Mauna ka na, si Chen Zian ay walang awa. Kung hindi ka aalis, mapapahamak ka. Sun Ying, tulungan mo ulit ako.
Sino ang nagpapasok sa iyo dito? Ano ba talaga ang gusto mo, Mr. Chen? Hindi mo ba ako tatanungin kung ano ang nangyari, Rose? Ano ba ang ginawa mo? Mr. Chen, siya ang sapilitang pumasok sa ikalawang palapag. Miss Song, nakita ko lang po kanina na may isang taong kaina-hinalang papunta sa ikalawang palapag, kaya po ako nagmadaling sumunod. Nasaan na ang tao? Ano pa ang hinihintay nyo? Hanapin nyo na agad, huwag nyong sabihing mahigpit ang seguridad, paano magkakaroon ng magnanakaw? Mr. Chen, hindi mo ako pinaniniwalaan. Sige na, hindi mo ba nakikitang nasugatan si Rose? Miss Su, pasensya na po. Nasira ko ang inyong engagement party, hindi, ang totoo. Ang seguridad namin ang may kasalanan nito, samahan ko na po kayo para gamutin ang sugat nyo. Wantang, hayaan mo na lang ang mga katulong na samahan siya, tama. Wantang, ang engagement party ang pinakamahalaga, Zien. I-delay natin ang seremonya ng 1 oras, ikaw mismo ang mag-inspeksyon, Tara na. Sa pagpupumilit ng kanyang matalik na kaibigan, pinatawag muna niya ang doktor ng pamilya para gamutin ang babae. Dito na lang nagkaroon ng pagkakataon ng babae na makita ang mga dating ipininta ng kanyang kapatid na babae na nakasabit pa rin sa sala. Ang mga ipininta ay puno ng pag-asam sa pag-ibig, ngunit ngayon, ito ay naging dekorasyon sa bahay ng kanyang kaaway. Dahil dito, mas lalong kinamuhian ng babae ang lalaki, kaya't sinamantala niya ang pagkakataon at sinabing gustong-gusto niya ang disenyo ng bilya. Nagsuggest siyang gusto niyang tumira roon ng 2 araw, ang kanyang matalik na kaibigan ay simple at mabait, kaya't walang pag-aalinlangan siyang pumayag. Pagkatapos nilang magdaos ng engagement party, inihatid ng lalaki ang mga bisita nang makita niyang hindi pa rin umaalis ang babae. Agad siyang nagduda, bakit ka pa rin nandito sa bahay ko? Mukhang hindi ako masyadong welcome dito, Mr. Chen, sa tingin ko, may karapatan akong malaman. Ang dahilan kung bakit may ibang tao sa bahay ko pagkatapos ng lahat, nasugatan sina Zian at Rose dahil sa amin. Gusto ko siyang patirahin muna sa bahay natin, tamang-tama, makakatulong siya sa atin para maging handa ang katawan natin sa pagbubuntis. Sige, ikaw ang masusunod sa bahay natin, sige na, magbubukas na ako ng alak, magdiwang tayo ng husto ngayon. Mr. Chen, may tinatago ka bang ibang babae kaya natatakot kang mahuli kita? Huwag kang abusado. Hindi ka naman makikipagtalo sa akin, isang babae lang ako, gusto ko lang makita ang perpekto mong kasal. Layuan mo si Su Wantang. Hindi ko alam kung talagang mahal mo siya o hay, mahal, ano ba ang pinag-uusapan nyo? Miss Su, maaari mo ba akong samahan sa banyo? Parang kumalat ang lipstick ko. Wala sa silid na ito, kung gayon, malamang na nasa silid tulugan ito ngayon. Paano ka nakapasok dito, Mr. Chen? Bakit hindi ka pa natutulog? Hindi ka ba nabusog sa hapunan? Lumapit ka kay Su Wantang tapos pumunta ka sa bahay ko, ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ba't sinabi na ng asawa mo na tutulungan kanyang maging handa ang katawan mo? Pwede mong lokohin si Su Wantang, pero subukan mong lokohin ako. Hindi ba't gusto mo ang palihim? Matatalino kang babae, alam mo ang gagawin mo. Mahal, ano kaya ang gagawin ni Su Xiaotang kung makita niya tayong dalawa sa ganitong sitwasyon? Bitawan mo ako, mahal. Okay lang, samahan mo akong uminom. Matapos matulog sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan ng isang gabi, walang anumang kapaki-pakinabang na impormasyon ang natagpuan ng babae. Hinala niya na maaaring nakatago ang cellphone sa silid tulugan ng mag-asawa, ngunit wala siyang pagkakataong makapasok. Tamang-tama, kinabukasan ay magkakaroon ng dinner party ang kanyang matalik na kaibigan sa bahay, kaya't nagpa siya ang babae na samantalahin ng pagkakataon para maghanap sa silid tulugan. Kasabay nito, naalala niya na may naiwan siyang amoy ng gamot sa paggamot ng sugat sa lalaki. Naisip niyang maaari niyang gamitin ito upang bahagyang paalalahanan ng kanyang matalik na kaibigan, ang ganda mo ngayon, Miss Do, salamat, teka. Ang amoy na ito. Anong nangyari, Miss So? Mas maganda yan, mahal. Tara na. Araw-araw nililinis dito ng mga katulong, walang alikabok kahit saan. Ngunit dito lang ang may alikabok, maaaring tamad ang katulong. O kaya naman, dito nakatago ang mekanismo na tagpuan ko na.
Sige, mula ngayon, saan ka man pumunta, ate, susunod siya at sasamahan ka ng mabuti. Anong ginagawa mo? Tinitingnan ko lang kung malambot ang kama mo, ang galing mo talagang magpakilig. Kung ayaw mo sa akin, maaari ka ring maging isang dalagang may pinag-aralan tulad ni So Wantang hindi. Gusto ko lahat. Ay, Miss So, hindi ba't sabi ni Sir, mamaya ka pa babalik? Medyo masama ang pakiramdam ko. Anong ingay yun? Mahal, anong ingay yun sa loob? May pumasok na ligaw na pusa. Tinanong kita kung may tinatago ka sa akin. Nakita mo na pala talaga bang nang-ahas kang maglihim sa akin? Ang kaarawan mo, ang kaarawan ko. Hindi pa ako handa sa sorpresang to. Huwag kang makinig, sige na, tara na. Mukhang gusto mo ang mga ligaw na pusa, pero mag-ingat ka, ang ligaw na pusa ko ay nangangagat. Ate, tingnan mo, dito kami magpapakasal ni Zian. Hindi direktang mapapatunayan ng video na ito, tingnan mo ito, hinala ko. Ang tunay na target ni Chen Zian ay ang SUS Group, kaya malamang na si Su Wantang ang susunod na biktima kung malalaman ni Su Wantang na ang kanyang masayang kasal ay isang panlilinlang lamang ni Chen Zian. Naniniwala akong kakampi siya natin, ngunit bukas ang kaarawan ni Su Wantang. Yaan natin siyang mismo ang magbukas ng sorpresang ito, mahal. Happy birthday, salamat. Anong nangyari? Hinala ko na maaaring nanloloko si Zian. Ano? Nang-ahas siyang manloko. Humanda siya sa akin, huwag ka na, wala pa akong ebidensya. Parang kakaiba siya nitong mga nakaraang araw simula ba nang dumating si Rose sa bahay niyo. Sinabi ko na sa iyo noon pa man, hindi siya mabuting tao, malapit na siyang ikasal, tapos may ibang babae pa sa bahay nila. May mangyayari at mangyayari, mahal, halika. Mga minamahal, maraming salamat sa pagdalo ninyo sa birthday party ni Wantang ngayong gabi, kasal na kami. Ngayon, may espesyal akong surpresa para sa iyo, mahal. Noong nakaraan, pinahanap ko si Isabela. Para ipinta ang pag-ibig natin, na aalala ko pa noong kumikinang kang naglakad mula sa gitna ng maraming tao. Will you marry me? Talagang nakakagulat ang regalo ni Mr. Chen. Ang regalo ni Ginoong Chen. Talagang nakakagulat. Ngunit ang babae sa larawang ito ay mukhang hindi si Ginang. So, Chen Zian, ito ang ikaw. Ihanda mo ang sorpresa para sa akin. Sino ba ang gumawa nito? Asawa. Hindi ito tungkol sa iyo, tulad ng nakita mo, Ginang. So, mas mabuti pang tanungin mo si Ji-Chen. Siya at ang nasa larawan. Ano ang relasyon ng mga babae? Ito ay usaping pampamilya nila. May karapatan ka bang makialam? Kakaiba lang na wala ka kanina. Hindi naman sadyang sisirain ang kaarawan ng tao. Ikaw yun, di ba? Katatapos ko lang tumulong. Kinuha ni Miss Su ang regalo sa kaarawan. Sino ang babae sa larawang ito? Asawa. Pakinggan mo akong ipaliwanag ng dahan-dahan. Marami pang mga tao na nakatingin. Dahil nakita na ng lahat, mas mabuti pang si Ginoong Chen. Magandang pagkakataon para ipaliwanag kung sino talaga ang babae ito. Aaminin ko, bago kita nakilala, ako ay talagang nagkaroon ng isang relasyon na papunta sa kasal. Hindi ko sinabi sa iyo, dahil sa akin. Natatakot ako. Natatakot ako na baka hindi mo ako gusto. Natatakot ako na baka iwanan mo ako. Asawa. Alam ko na ang pagkakamali ko. Sige na. Tapos na. Ginang, Su, ayaw mo bang malaman kung ano na ang nangyari sa babaeng nasa larawan? Roses, dapat ay tumigil ka na. Ginang, Su, ayaw mo bang malaman, babaeng nasa larawan, ano na ngayon? Rosas, dapat ay huminto ka na. Hindi ka ba curious sa nakaraan ng iyong asawa? Ang nangyari ngayon ay may kinalaman din sa iyo, di ba? Ginang, Rosas. Wantang, matagal ko nang sinabi sa iyo, wala siyang mabuting intensyon. Noong muling kasalan, nakita ko pa na nililigawan niya si Zian. Tama. Siya ang nag-joke sa akin. Noong nakaraan, ilang beses, siyang nag-joke sa akin pero hindi nagtagumpay. Ngayon, nakakagulat na direktang sinira ang iyong kaarawan. Totoo ba ang sinasabi nila? Hindi ba't may sagot ka na sa iyong isip? Sana nga.
Mula simula, itinuring kitang kaibigan, kaya tinuwi kita sa bahay. Ngayon, hindi ka welcome sa bahay ko. Inaasahan kong umalis ka agad. Ginoong Su. Tingnan mong mabuti. Ang regalo na inihanda ko para sa'yo. Naniniwala ako sa iyo. Babalik ka sa akin. Ngayong gabi, mananatili ako para samahan ka. Gusto kong mag-isa sandali. Sige na, magpahinga ka ng mabuti ngayong gabi. Asawa, ayaw mo pa ring patawarin ako. Chen Ziyan. Ngayon ko lang nalaman na parang hindi kita kilala. Lahat ng ginawa ko ay para sa atin. Mas magandang kinabukasan. Ngunit hindi ko alam kung ilang beses pa. Hindi na mangyayari. Maniwala ka sa akin, okay ba? Chen Ziyan. Maaari ko pa bang pagkatiwalaan ka? Pagod na ako. Gusto ko nang magpahinga. Huwag mo akong hawakan. Shaolan, kalmado ka lang. Hindi ako makapagpigil. Isang suwantang, isang rosas. Ngayon may isa na namang mali. Chen Ziyan, ilan pa bang babae meron ka? Sila'y mga nakaraan na. Ngayon, ikaw ang pinakamamahal ko. Ikaw, malaking sinungaling. Sinungaling. Huwag kang ganyan. Masasaktan ako. Kapag lubos kong naunawaan ang subgroup, dadaling kita sa malayo. Sige ba? Sino? Sino? Si Ginoong Chen ay sobrang sabik na makipagkita sa iyong maliit na kasintahan. Gusto mo bang mamatay? Hindi ba't gusto mo ito, na patuloy na pagsubok? Sinabi ko na. Gusto ko ng matatalinong babae. Sinasabi ko lang sa iyo, ang aking saloobin. Anong karapatan mong magsalita sa akin? Hindi lang ako. Parang si Ginang, Lan, ay may marami ring hindi gusto sa iyo. Hindi mo ito dapat pakialaman. Hindi kayo pareho. Hindi maliit, si Molly. Paano mo nalaman si Molly? Ano pang alam mo tungkol sa kanya? Kailangan mong ayusin ito ng maayos. Kung makita uli ni Suwantang, ang anuman. Baka hindi ito kasing dali na ngayon, na maloko. Huwag kang mag-alala. Gusto ko lang na pangalagaan ang iyong katawan. Ayaw ko ng mga babaeng masyadong nakikialam. Hindi ako nagmamalasakit sa mga ganyan. Hello. I-check mo ng maigi ang pagkatao ni Rose. Rose. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Miss Su. Nahuli ka. American. Hindi ko alam kung gusto mo. Sinabi na ni Zian sa akin, ang tungkol sa mga nangyari dati, kung ikaw at siya, ay nagkaroon din ng anumang nangyari. Sinasabi ko sa iyo, na itigil mo ang pag-iisip na ito. Mahalaga ito. Nakita ko ito sa ilalim ng una ng asawa mo, na natagpuan ko. Madali ka namang, nagpatawad kay Chen Zian. Ngunit gusto kong malaman, kung si Ginang, Su, ay tinaksil ng pinakamalapit na tao. Pumili din kaya siyang magpatawad. Bakit hindi mo pinili ang oras sa gabi? Siyempre, walang gaanong atmosfera. Tungkol sa birthday party, nag-aalinlangan pa siya. Kailangan kong umuwi sa gabi. Hindi mo naman ako niloloko, di ba? Pumunta ka sa Rosas. Wala siyang kasing sumunod sa iyo. Kailan mo, sasabihin kay Suwantang, sama mo ako, malapit na. Kamakailan lang, maganda ang daloy ng account ng kumpanya. Tandaan mong linisin ang pera sa tamang oras. Ilagay ito sa card. Huwag kang mag-alala, para sa ating kinabukasan. Alam ko sa aking puso. Nahanap ko na. Nalaman ko na si Chen Zian. Bago, madalas makipag-ugnayan kay i-ospital na psychiatrist, si Li Jing. Sa likod ng video na ito, ang nagbigay kay Chen Zian ng mga bagay, ay si Li Jing. Psychiatrist. Oo.
Malamang ito ang gamot na iyon. Namatay si Molly. Kung talagang ang gamot na ito ang pumatay kay Molly. Tiyak na may alam si Liming. Pupuntahan ko siya ng personal. Pumasok ka. Ginoo, ano po ang maitutulong? Anong mga sintomas meron siya? Hindi ako. Isa itong kaibigan ko. Kamakailan lang, nahihimatay pa siya. Nanghihina. Baka siya ay nai-infect. Dr. Lee. Nahulog ang lapis mo. Ano sa tingin mo ang mga gamot na pwedeng magdulot ng ganitong sintomas? Kaya pala no. Sino ka ba talaga? Mukhang hindi masyadong maganda ang pakiramdam ni Dr. Lee ngayon. Babalik na lang ako sa susunod. Anong relasyon mo kay Molly? Huwag. Huwag. Rosas. Huwag. Rosas, walang anuman. Nandito ako. Naalala mo pa ba kung ano ang sinabi ni Lee Ming-che? Naalala ko. Recorder. Huwag kang mag-alala. Nandyan ang recorder. Kompleto ang mga recording. Huwag kang mag-alala. Mushroom. Sanyu. Pinatay nila si Molly gamit ang marijuana. Alam ko. Ngayon, ang pinakamahalaga ay makapagpahinga ka ng maayos. Nandito lang ako sa labas. Ano ang kailangan mo? Sabihin mo lang sa akin anumang oras. Magpahinga ka ng mabuti. Kung si Ginang, so, ay pagtataksilan ng pinakamalapit na tao, pumili rin ba siyang magpatawad? Wang Tang. Siya ba ang lalaking si Chen Ziyan? Nakalungkot na naman kita. Ako na ang baalang ayusin siya. Dinala kita dito ngayon, dahil may ibibigay ako sa'yo. Gusto mo ba? Kung hindi ako nagkakamali, ito ay sa'yo. Nasa iyo ang ibinigay ko noong kaarawan ko, di ba? Sabi ko nga, bakit wala na? Akala ko nasa iyo pala. Naalala mo pa ba? Noong college tayo, kayo lang dalawa, para sa iisang lalaki. Nag-aagawan tayo. Hindi ko akalain na sa huli ko nang malalaman, na ang taong iyon, ay may girlfriend na pala. Dahil dito, nagpapalasik pa ako. Iyon ay higit 10 taon na ang nakalipas. Kung hindi mo sinabi, nakalimutan ko na. Oo nga. Maraming bagay ang nagbago. Ang tao'y nawala. Ngunit noong panahon iyon, napupot ka sa pagiging kaakit-akit. Ngayon, nakalimutan mo na ba? Doubt mo ako. Suwanta. Sa mga nakaraang taon, tahimik akong nasa iyong tabi. Sasamahan kita sa pag-iyak at pagtawa. Ako iyon. Sasamahan kita sa pagliwanag at pag-init. Ako rin iyon. Oo. Nagbago ako. Nagbago lang ako. Na mas iniisip ang aking sarili. Asawa, nandito na ako. May kailangan pa akong gawin. Uuna na ako. Anong nangyari dito? Asawa, anong nangyari? Pagod na ako. Ginang, so, interesado ka bang makipag-usap? Wala akong masyadong pag-uusapan sa'yo. May iba pa akong gagawin. Paumanhin. Talagang masigasig si Ginang. Sa kumpanya, talagang nagmamalasakit siya. Pero hindi ko alam kung ang asawa mo, at ang matalik mong kaibigan, ay nagmamalasakit sa'yo. Ito ay tungkol sa pamilya ko C23. Pamilya. Suwanta. Dapat bang matawa ako sa'yo? Nagtatawanan ka pa sa aking pagiging name. Ang tagal na. Hindi mo alam kung ang asawa mo, ay itinuturing ka, na parang pamilya niya. Aalagaan ko, ang aking kasal. Hindi na tayo magkaibigan. Wala kang karapatang humusga sa akin. Akala mo ba ang asawa mo, ay simpleng pagtataksil lang? Talaga bang naniniwala ka, na ang fiancé ng asawa mo, ay isang cute na bata? Wala ka bang kahit kaunting interes, kung sino talaga ako? Hindi ko kailanman inaalintana kung ikaw ang pang-ilan niyang babae. Wala rin akong pakialam. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sa madaling salita, huwag mong ipaalam sa akin na may sinasabi kang masama tungkol sa akin. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Maaari mong itanggi ang lahat para sa iyong sariling dignidad. Ngunit wala ka ring pakialam sa kanilang mga layunin. Hindi ba higit pa sa iyo? Nakikita ko ang kabutihan mo sa akin at ang mga pagdurusa kong dinanas para sa akin. Maaari mo ba akong pagkatiwalaan?
Hintayin mong ganap kung maunawaan ang Subaru. Pagkatapos ay dadalhin kita sa malayo. Ang katotohanan ay hindi iyon ang nais mo. Ngunit ang buong araw na nabubuhay sa isang uwad na buhay, iyon ba ang nais mo? Suwantang. Hindi ka ganitong tao. Hayaan mo akong maging tanga. Hindi ba mabuti? Kung ayaw niya, gusto lang niyang maging tanga ka. Kung mula sa simula, gusto lang niyang mamatay ka. Sino? Ako. Namimiss mo ba ako? Nabaliw ka na. Anong nangyari? Suwantang, nandito pa sa sinusalo. Namiss kita. Si Suwantang ngayon, ay may napansin ba? Noong muli akong nandito, nalaglag ang isang hako. Hindi ko alam kung paano niya ito natagpuan. Bakit ang sama ng iyong pag-iingat? Ano bang nagmamadali? Si Suwantang ang tanga-tanga. Anong sinasabi ko? Lahat ay paniniwalaan niya. Maging maingat ka sa susunod. Ayaw kong mangyari muli ang ganitong insidente sa aking kaarawan. Oo nga, kamakailan, may narinig ka bang balita tungkol sa rosas? Nasa akin ka. Nasa isip mo pa ang ibang babae. Sabihin mo, ako, si Suwantang, Roses. Sino ba talaga ang gusto mo? Ngayon, ikaw ang pinakagusto ko. Sabi mo, kung biglang bumalik si Suwantang, ano ang mangyayari? Huwag mong sabihin ang mga nakakabwisit na bagay. Bakit ka natatakot? Ano ang dapat kong katakutin? Bakit, Shenzian? Sabi mo hindi mo na ako lolokohin. Bakit, paulit-ulit, sinasanda mong durugin ang aking puso. Anong plano mo? Papatayin ko sila. Naisip mo ba ang magiging bunga nito? Pinaasa mo ako sa lahat ng oras. Asawa. Kayo ng masamang lalaki at babae. Ngayon ay papatayin ko kayo. Dahil namuli na. Hindi na ako magtatago sa iyo. Basta't mamatay ka ngayon. Ako ay ang lehitimong ginang. Che. Bilisan mo. Gaano ka pa katagal gustong paabutan ng iba? Kung gusto mong tumawa, tumawa ka na. Hindi ko kailanman naisip na gusto kong makita ang iyong katawa-tawa. Alam mo na ba noon pa, tungkol kay Xiaodan at sa kanyang relasyon, noong kaarawan mo, pinapaalala ko na sa iyo. Ngunit ngayon, hindi ito ang oras para malungkot ka. Ito ay mga nakaraang taon, na si Chen Ziyan ay nasa ibang bansa, na bumili ng mga ari-arian. Nag-aalinlangan ako sa iyong financial director. Gamitin ang kanyang posisyon, para tulungan siyang ilipat, ang mga ari-arian ng iyong kumpanya. Ito ang taong, pinakatiwalaan ko dati. Bukas, hahanap ako ng tao, upang imbestigahan ang bagay na ito. Sabihin mo na, ano ang mga kondisyon mo? Sige na, so ay isang matalinong tao. Kailangan ko ang buhay ni Chen Ziyan. Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Ano sa tingin mo, mula sa sinadyang paglapit mo sa akin, hanggang sa pagtulong mo sa akin ngayon, hindi ko na maintindihan ang ginagawa mo, pero kahit papaano, dapat alam mo, na hindi ako magiging kalaban mo. Nagmamalasakit lang ako sa kung ano talaga ang ginawa ni Chen Ziyan, na sobrang labis, matalinong Ginoong Rosas, handang lumabag sa batas, upang ipadala siya sa impyerno. Ngayon, sasabihin ko sa iyo, maaga pa para dyan, tungkol sa pakikipagtulungan, maaari mong pag-isipan ng dahan-dahan, ngunit naniniwala ako. Babalik ka pa ba sa akin? Anong nangyari? Hindi ka nakatulog ng maayos kagabi. Oo. Kamakailan lang, hindi ako nakakatulog ng maayos. May kaibigan ako. Kamakailan, hindi rin siya nakakatulog ng maayos. Ang pinakamabuting kaibigan niya, ibinetray ang kanyang asawa. Sinasabi mo na napasubo sa malas na ito. Sino pa ang makakapagpahinga ng maayos? Tama nga. Maganda ang bagong hako. Gusto mo? Sige, ibibigay ko sa iyo. Wag na. Salamat. Ayoko masyado ng mga bagay na ginamit ng iba. Kasi araw-araw ay kailangan pang mag-alala na baka madiskubre. Sa tingin ko, anumang mangyari, basta't bagay na gusto ko, gagawin ko ang lahat para makuha ito. Nakuha siya.
Tapos na ang oras ko para magpahinga. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Kaya, ang kasama niya sa Villa kagabi ay ikaw. Tama ba? Alam mo na, gusto kong marinig mula sa iyo na ang pinakamabuting kaibigan ay nagtaksil sa aking asawa. Anong pinakamabuting kaibigan? Ay pinakamagandang tagasunod lang, di ba? Akala ko na ipahayag ko na ito ng maliwanag. Patuloy ka pa rin magpakatigas ng ulo. Anong gusto kong gawin? Ang makasama ang sinuman ay karapatan ko. Wala kang karapatan na magsalita tungkol dito. Akala mo ba talagang mahal ka niya? Hindi. Ito ay pagsasawalang bahala lamang. Suwantang. Palagi kang ganito katiwala. Ngayon, kung si Zian ay makakasama ko, ibig sabihin, ang iniibig niya ay ako. Si Shaolan, mahalaga ba talaga ang panalo o talo? Siyempre, gagawin ko ang lahat ng paraan para makasama siya. Kaya, gagamitin mo ang iyong posisyon para tulungan siyang ilipat ang yaman. Anong ilipat? Suwantang, maaari mong sabihin na ako'y nagnanais sa iyong lalaki, ngunit ang iligal na paglipat ng ari-arian ay labag sa batas. Huwag mong isipin na dahil ikaw ang may-ari, ay maaari kang magsalita ng walang katotohanan tungkol sa akin. Mayroon bang paninira, alam mo sa puso mo? Magising ka na, para sa ganitong lalaki, isinakripisyo mo ang iyong karera at reputasyon. Ayokong dumating ang araw na magkikita tayong mga kapatid sa loob ng piitan. Naiintindihan mo ba, ang relasyon natin na higit sa 10 taon, noong pumasok ka sa dormitoryo, ako ang nagbigay sa iyo ng pagkakataon na makapasok, o ikaw ang nagbigay sa akin ng pagkakataon. Ngunit ngayon, ako ang CFO, ito ay sa akin, na nakuha ko ng dahan-dahan. Ano ang natulong mo sa akin? Tama nga. Kung mahuhuli mo, ang kahinaan ko, pakisuyo na lang. Pero si Zian, ano pa ang gusto mong gawin? Wala namang kayong kasal. Kung ganun, magdepende na lang kayo sa sarili nyo. Tumigil ka dyan. Ikaw. Chen Zian. Magsimula na kayong umalis. Tinawagan kita ng maraming beses. Bakit hindi mo sinagot? Nasabi ko na ba sa iyo? Sa kumpanya, kailangan nating panatilihin ang distansya. Ano pang distansya ang dapat nating panatilihin? Alam na ni Suwantang, ang tungkol sa atin. Anong sinabi mo? Ngayon lang. Kakalabas lang niya sa harap ng maraming tao. Nanilate ako. Sige na, nasira na ang relasyon. Sinabi mo na sa kanya ang totoo. Baka niloloko ka lang niya. May isip ka ba talaga? Chen Zian. Para sa'yo, nagtaksil na ako, sa pinakamabuting kaibigan ko. Seryoso, mahal mo ba ako? Ngayon, ang pagsasalita tungkol sa pag-ibig o hindi, ano ang kahulugan nito? Nasabi ko na ba sa'yo, na dapat kalmado ka? Ngayon, inaamin mo na tayong nag-betray. Ano na ang mangyayari sa ating hinaharap? Nakapaglipat na tayo, ng sapat na pera, tungkol sa pagpapalit ng pera at paglilipat ng ari-arian. Alam na rin niya ito, hindi ko inamin, at wala akong alam. Hindi ko alam kung kailan siya nagsimulang magduda. Hindi ba't may kilala siyang tao? Doon sa bangko. Magsalita ka. Hindi mo ba talaga naisip mula sa simula, na dalhin ako? Hoy. Ospital, paparating na ako. Hindi ka pwedeng umalis. Kung susubukan mong umalis, sasabihin ko ang tungkol sa atin. Kilala ng lahat. Kumalma ka. Ang mga ginagawa ko ngayon, lahat ito para sa ating hinaharap. Huwag mo akong patagilin ng matagal. Rosas. Nagising ka na. Bakit ka nandito? Natakot ako na delikado ka, kaya't sinundan kita. Salamat sa'yo. Nagbubuntis ka. Paano mangyari yun? Maingat ako sa bagay na yan. Ikaw at si Ginang, Lan, nag-usap pa kayo ng maayos. Ako. Asawa. Kamusta ka? May nangyari ba sa baby? Bakit ka nandito? Ayaw kitang makita ngayon. Lumabas ka sa akin. Asawa, kalmado ka lang. Huwag ka munang magalit. Masama sa sanggol ang magalit. Paano niya malalaman? Nabuntis si Suwantang sa unang pagdating niya. Alam ko na ang tungkol sa inyo ni Shaolan. Alam ko na ang lahat. Asawa, pakinggan mo ako. Huwag mo na akong bigyan ng paliwanag. Sasabihin ko sa iyo, hindi na kita maaring pakasalan muli. Asawa, tingnan mo na lang ang kapakanan ng bata. Bigyan mo ulit ako ng pagkakataon. Pwede ba? Sa kabila ng lahat, ang pagtataksil mo ay isang katotohanan. Bata, kaya kung alagaan ng mag-isa. Oo, alam ko.
Mahal, huwag kang mag-alala. Tiyak na. Tapos na ako kay Xiaolan. Sino? Sino? Siya si Ginang, Su Wantan. Ikaw ay asawa. Ito ay sikat na psychiatrist, si Li Ming. Siya yun. Ganito kasi, nag-aalala si Ji Chen tungkol sa iyo. Sa panahon ng pagbubuntis, naapektuhan ng emosyon, kaya inatasan akong alagaan ka. Kaya't salamat, Dr. Lin. Ginoong Chen. Kaya't pasensya na, bukas ay dumaan ka para sa gamot. Sige. Mahal. Ikaw. Sa panahong ito, nasa bahay lang. Magpahinga ng mabuti. Tungkol sa nangyari noong nakaraan, nakita mo na ba ang surveillance? Napanood ko na ang surveillance ng ilang beses. Nakakapatmas siya palagi, hindi mo makita ang mukha. Tungkol kay Molly, naayos mo na ba? Siyempre ayos na. Tungkol sa insidenteng ito, ipapahanap ko ang katotohanan. Ang pangunahing layunin mo ngayon ay si Su Wantang. Walang problema, ipasa mo sa akin. Dapat ay hindi nila alam. Mag-relax ka. Nakakita ako kay Chen Zian today, at kay Li Mingqi, medyo kakaiba. Palagi akong may pakiramdam. Ano ang hindi tama? Sabihin mo nga. Kung ang isang babae ay hindi man lang alam na siya ay buntis, ngunit ang kanyang asawa ay gumawa ng lahat ng paghahanda, bakit kaya ganoon? Siguro, pati ang pagbubuntis ay bahagi ng plano ng asawa. Ang ibig mong sabihin na si Su Wantang ay buntis, ay plano na ni Chen Zian. Si Su Wantang ay buntis. Kita ko si Chen Zian kanina, napansin ko na parang, alam na niya mula sa simula, at saka, pinabayaan pa niyang alagaan siya ni Li Ming, si Li Ming. At saka, huwag mong kalimutan, ang sanhi ng kamatayan ni Molly. Noong panahong iyon, itinuring itong pagpapakamatay. Marahil si Chen Zian, nais na ipasa ang isyu ng pagpapakamatay sa katawan ni Su Wantang. May duda ako, na mayroon pa silang ibang plano. Ayon sa iyong kahilingan, kabuang 48 na piraso, 2 tableta araw-araw, ihalo sa kanyang pampatulog, dahan-dahan, hindi na siya makakontrol. Sigurado ka ba na, hindi ito mahahanap sa huli, sigurado, ng ilang buwan. Sapat na ito para makumpleto mo, ang lahat ng bagay. Ginoong Chen, sana ito pa rin mo ang aking bayan. Ngayong gabi, 100,000 ay ilalagay sa iyong card. Pagkatapos ng tagumpay, hindi mawawala ang iyong benepisyo. Sino? Paano ka dito? Paano ka dito? Bakit parang sobrang kamukha ng babae na yun? Yung babae noong araw na iyon. Anong narinig mo kanina? Ang tindi ng kaba. Anong masamang bagay ang nangyari? Huwag kang makipagtalo sa akin. Nagtatanong ako sa'yo. Pagdating ko, nahuli na ako dito. Masakit pa ang kamay ko. Bakit ka nandito sa ospital kung wala ka namang sakit? Siyempre, nandito ako para magpatingin. Ikaw. Buntis si Su Wantang. Narito ako para magdala ng gamot para sa kanya. Kailangan kong maging mabuting asawa ngayon. Araw-araw akong walang tulog. Hindi ko rin makita ikaw. Baka pwede mong alagaan ako. Ano ang gusto mong gawin kong pag-aalaga sa iyo? Ibigay mo sa akin. Ito ay espesyal na inihanda para kay Su Wantang. Anong mahalagang bagay na siya lang ang makakakain? Itong gamot, ayaw kong ibigay sa iyo. Hintayin mo akong matapos sa panahong ito. Pupunta ako roon para hanapin ka. Son Yu. Tulungan mo akong tingnan ito. Tingnan kung may problema. Sige. 2 piraso ng gamot bawat beses. Kabuang 48 na piraso. Dapat sundin mo ang paraan na sinabi ko, para masiguro na hindi matutuklasan. Bakit parang 2 piraso ang nawawala? Anong mahalagang bagay ito, na siya lamang ang makakain? Ito ba ay rosas? Hoy. Nang nakaraang beses, pinahanap ko sa iyo ang detalye ng rosas. May resulta na ba?
Ano? Agad na maghanap ng tao. Asawa. Tapos na ang gamot. Bilesen. Inumin mo habang mainit. Anong klaseng gamot ito? Bakit sobrang mapait nito? Ito ang espesyal na gamot na inihanda ni Dr. Lee. Para sa iyo. Uminom ka na. May tanong ako sa iyo. Tungkol kay Xiaolan. Ano ang balak mong gawin? Bibigyan ko ng oras agad para makausap siya ng maayos. Ang pinakamahalaga sa iyo ngayon ay alagaan ang bata. Huwag nang isipin ang mga bagay na ito. Mahal. Ako'y magiging isang mabuting ama, mabuting asawa. Nalaman na. Ito ba ay marijuana? Hindi. Ito ay isang bagong uri ng hallucinogen. Kung si Su Wantang ay patuloy na umiinom nito, kahit sa huli ay mawawala rin. Magiging itinuturing lang na aksidente. Oo, tinawagan ko siya. Magandang araw. Ang telepono na iyong tinawagan ay kasalukuyang abala. May problema sa iyong pagbubuntis. Pupunta ako upang makita ka. Pinapakuha ko ang driver para sunduin ka. Excuse me, ikaw ba si Ginang? Rosas. Bitawan mo ako. Rosas. Ikaw ang nag-message sa akin kaninang hapon. Hindi ko alam. Relasyon ng asawa ko at ng girlfriend. Bakit mo ako binihag dito? Anong balak mo? Hindi ba't dapat ako ang magtanong sa'yo nito? Kapatid ni Molly. Sino naman si Molly? Hindi mo maintindihan, di ba? Halika. Tingnan mo ito. Ate. Chen Zian. Ate. Ikaw ang tinatawag ko palagi, ate. Buksan mo ang mata ko upang makakita. Gusto kong saktan ka. Gusto kong saktan ka. Molly. Rosa. Mula nang umakyat ka sa kama ko. Hanggang sa lihim tayong umuwi, at lumapit kay Su Wantang. Ang lahat ay para sa paghihiganti sa kapatid mo, tama ba? Hindi si Su Wantang ang bahagi ng plano ko. Ngunit may utang ka sa buhay ni Molly. Kailangan kong makuha iyon pabalik. Hindi. Ang pag-alis ng kapatid mo ay sariling pagkakamali. Anong kinalaman ko doon? Siyang nagpakahusay sa sarili niya, na makasama ako. Hindi ko pa kayang tumanggi. Peste. Ikaw ang nagtukso sa kanya sa ngalan ng pag-ibig. Pinagsamantalahan siya, sinaktan siya. Ikaw ang kumuha ng lahat mula sa kanya. Ikaw ang nanakit kay Molly. Ang mga babae ito ay nais lamang ang aking pag-ibig. Ibinigay ko nga. Kaya't humihingi ako ng kaunting kabayaran mula sa kanila. Hindi ba dapat ganon? Ikaw ang may kasalanan. Paulit-ulit mong sinisira ang aking mga plano. Itong utang. Ano sa palagay mo ang dapat gawin? O kaya naman, sinaktan mo ako ngayon. Kung lalabas ako, hindi kita palalagpasin. Roses. Gusto ko pa rin ang tiwala mo sa sarili. Ang mukha mo ngayon, ay wala nang anumang pang-akit para sa akin. Hanggang dito lang ang kaya mo. Mukhang talagang wala kang takot sa sakit. Huwag mag-alala. Mabilis na makikita mo ang kapatid mo. Ha. Mayroon kang 30 segundo para sa iyong huling salita. 15 segundo. Kailangan kong saktan. Wakas na. Maybe. Ano naman kung malaman ang katotohanan? Hindi pa rin ba ako nasaktan? Itong bote ng alak, bilang regalo ko sa inyo, mga kapatid.
Tigil na. Rosas, gising ka na. Ano ang nararamdaman mo? Mayroon bang hindi ka komportable? Bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Kung hindi dahil sa akin, wala ka na sana. Magpahinga ka ng mabuti. Sandali lang. Nasugatan ka. Sanyu. Salamat. Magpahinga ka ng mabuti. Bakit hindi mo pinapailaw? Nabigla ako. Nasaan ang cellphone ko? Nasaan ang cellphone ko? Natakot akong may makagambala sa iyo mamaya, kaya kinuha ko ang cellphone. Bawasan mo ang pagtingin sa cellphone. Nasa tiyan mo na ang baby. Ang radiation ay masyadong mataas. Magpahinga ka na ng maaga. Bakit lahat ng tawag ko ay walang laman? Anong plano niya talaga? Hindi ba sinabi ng doktor na magpahinga ka lang ng ilang araw pa? Bakit ka na agad nakalabas? Kasi medyo gumaling na ako. Pwede na akong lumabas. Narito ka kahapon kay Chen Zian. Para lang siyang matutunayan, magtiwala, hindi nila matatagpuan ang aking Sun Yu. Alam kong nag-aalala ka sa akin. Ngunit, hindi ko gustong makialam ka na ng muli sa mga panganib na ito para sa akin. Ako ay saan lang gusto kong masabihan mo? Ako ang iyong suporta. Ano naman kaya kung walang nakita sa warehouse ang katawan ng babae? Pwede na. Sana hindi niya matapatan. Masama na ang aking sitwasyon. Kamusta na si Suwantang? Kamakailan lang, ay natagalan siya sa pagtulog. Tungkol sa bagong gamot mo, talaga bang epektibo ito? Huwag kang mag-alala, kailangan lang ng kaunting panahon. Magtatamo na siya ng mga ilusyon. At saka yung taong pinahanap mo sa akin, nahanap ko na siya, basta't patuloy lang siyang tumingin sa kanya araw-araw. Dapat ay umiinom siya ng gamot, kapag nagpakasal na kami, siguradong wala na siyang alam, tungkol sa kahit ano. Ginoo, sinabi na ni Dr. Lee, huwag kang mag-alala, bilang karagdagan sa pag-inom ng gamot, kailangan ko ring malaman ang lahat ng kanyang mga galaw araw-araw. Asawa, nakauwi ka na. Ito si Wang Ma. Nasa unang bahagi ka ng pagbubuntis. Kailangan mong bigyang pansin ang pagpapahinga. Si Wang Ma ay mayaman sa karanasan sa bagay na ito. Kaya tinawag ko siya upang alagaan ka. Kailangan mong uminom ng gamot. Ilagay mo lang yan, iinumin mo mamaya. Kung lumamig ang gamot, mawawala ang bisa. Tama, asawa. Mas mabuting inumin ito habang mainit. Asawa. Panahon na para uminom ng gamot. Uminom ka na. Sarap. Ano kaya kung may problema ang gamot na ito? Talaga akong nagdasal ng sobra-sobra. Dina, sinabi ni Ginoong bago na dapat kang magpahinga sa bahay. Dahil sa unang pagbubuntot, naguguluhan ako sa bahay. Kailangan kong lumabas para huminga ng malimutin. Dina, ang Ginoong sinabi, pwede daw ninyong ilagay ang musika sa bahay para makapaghugas hands. Paano ngayon? Wala akong kalayaan ay umuwi. Ginoong Aling ay mali po ang pag-unawa ninyo. Siyempre ay sumusunod lang po ako sa Ginoong ng mga kinakailangan upang alagaan ka. Uminom ka na ng gamot, Dina. Uminom ng gamot, uminom ng gamot. Ikaw ba'y robot? Para sa mga anak, Dina, kailangan mo na lang magtiis. Magandang araw, pagsusuri sa bahay. Guro, mukhang nagkamali ka. Wala kaming appointment. Nakapag-ayos ako kasama ang misis ilang araw na ang nakalipas. Dina. Nakalimutan niyo ba? Pumunta ka at isara ang circuit breaker. Alin, huwag muna kang uminom ng gamot. Magpunta ako agad. Gumastos ng matagal ang gamot. Naging mainit na rin pala. Hindi ko alam kung bakit hindi ko pinapagaan. Oo. Pasok ka na. Ang mga mensahe ko noong nakaraang araw. Nakita mo ba iyon? Nagpadala ka ng mensahe sa akin. Ang record ng cellphone ko. Lahat ay na-clear.
MS, so, wala kang napansin. Pinapagkakaloob ka ba ni Chen Ziyan? Ang Rose. Paano ako maniniwala sa iyo? Pakinggan mo ito. Ang gusto ng mga babaeng ito ay ang aking pagmamahal. Ibinigay ko na ito, kaya kumuha ako mula sa kanila, ng kaunting interes. Hindi ba ito tama? Gusto kong sabihin sa iyo, ang araw ng kapatid kong babae, ay magiging bukas mo. Kapatid mong babae, Molly. Sinasabi mo na si Molly ay kapatid mong babae, kaya, si Chen Ziyan ang iyon, ang mamatay kay sister ko, tama. Napakalaki ng pag-unawa ni Chen Ziyan sa mga babae, pinaglalaro ka niya, sa kanyang mga kamay. Ngunit ako'y nagdadalang tao pa. Paano niya akong mapapatay? Hindi niya ako, ang kapanganakan ng iyong anak, nakakaloka. Gina. Gina, ang iyong kasal, ay ang huling araw mo. Sigurado ka ba? Paring matatag siya. Gina. Pinapasok kita. Uulitin ko ba? Hello, Gino. May dumating na. Teknisayan ng aircon sa bahay. Medyo kain na hinala. Babalik ako agad. Hindi ko hahayaan na ang aking anak maging armas ng sinuman. Paano tayo makikipagtulungan? Mayroon bang kakaiba kay Chen Ziyan kamakailan? Walang nangyari. Inaresto ako ni Chen Ziyan. Hayaan mo pa yung taong iyon, na nakabantay sa akin tuwing umiinom ako ng gamot. Itong gamot na ito, ay magdudulot sa iyo ng mga ilusyon. Pagkalipas ng isang buwan, gagawin niya. Parang aksidente ang iyong pag-alis. Talagang napakasama. Ano pang plano mo? Kailangan kong makahanap ng paraan para palitan ng gamot, at yung babae kanina. Kailangan siyang mawala. Sige. Pero nakablap ang cellphone ko. Paano kita makukontak? Pagmamadman. Kailan mo, nilagyan ng surveillance ang bahay ko, noong mga unang araw mo sa bahay ko. Roses. Talagang kailangan kitang pasalamatan. Salamat sa pagtulong sa akin na malaman ang tunay na pagkatao ni Chen Ziyan. Sir, nakabalik ka na. Narito ka na. Mag-umpisa na kang umalis. Siya'y naroon doon. Saan sila? Sino ang hinahanap ninyo? Sir, tanda ko siya. Tama kang naroon. Wala akong nakitang lumabas. Yung nag-repair ng air conditioner. Habang nagpumong-medicine ka, naubos na siya. Hindi mo ba nakita? Hindi maaaring ganoon. Nandito ako sa labas. Wala akong nakitang lumabas. Hindi ba't sinabi mo na nakatingin ka sa pintuan? Sir, ako. Sige na, asawa. Si Wang Ma siya. Marahil matanda na. Hindi na rin maganda ang paningin. Tara, kumain muna tayo. Gina, sobrang late na. Anong ginagawa niyo sa kusina? Hindi ako nabusog kanina. Tumingin lang sa kusina. Anong makakain? Sinabi ng doktor, kailangan mong maging maingat sa iyong diet ngayon. Huwag kumain ng masyadong marami sa gabi, para hindi masyadong malaki ang bata. Mahirap ipanganak. Sige, naiintindihan ko. Wentang. Wentang. Wentang, okay ka lang ba? Parang lumalala na naman ang mga ilusyon ko. Wentang, subukan mong pisilin ang sarili mo. Hindi ko kaya. Walang anuman, Wentang. Dahan-dahan ka lang. Huwag kang magmadali. Mas mabuti na. Mas mabuti na ako. Bakit ang tanga mo? Mabilis kang mag-disinfect. Huwag nang huwag magka-infection. Walang anuman. Natapos na ang gamot. Pero nakita ko si Tiyang Wang kanina. Kailangan nating agad siyang ayusin. Ganito. Bukas, subukan mong pumunta sa ospital. Iwanan mo ang natitira sa akin. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari kagabi. May epekto ba ito sa bata? Wala. Huwag kang mag-alala. Mukhang epektibo na ang gamot. Medyo hindi ako komportable. Wang Ma, sama ka sa akin sa banyo. Oo. Dito sa iyo. Anong gagawin mo dito? Maghintay ka muna habang ilalagay ko ito kay Wang Fang. Kailangan nating alisin siya. HMM. Ingatan mo ang sarili mo. At siya.
Sige. Mag-ingat ka rin. Huwag kang mag-alala. Ay, wala ka bang mata? Huminto ka sa akin. Anong pinapababa mo? Ito ay ospital. Katatapos lang ng isang tao na lumabas at nabangga ako. Parang wala talagang mata. Swerte naman. Sige na, naghihintay pa si Zian. Nandito ka na. Nakita mo ba si Suwantang? Nakita ko. Nakausap na. Ikaw, anong progreso mo? Sa panahong ito, ang account ni Xiaolan ay madalas na naglilipat ng yaman sa ibang bansa. Susi ko ako na si Chen Zian ay nagsimula ng ibenta ang mga bahagi. Ginagamit ni Chen Zian si Xiaolan para gawin ito, ngunit ang kanyang mga kamay ay malinis. Sun Yu, maaari mo ba akong tulungan na hanapin ang mga katibayan ng transaksyon sa pagitan niya at ni Xiaolan? Wala pa sa ngayon, ngunit sa ngayon, mukhang kailangan pang tingnan si Xiaolan. Ngunit ayon sa personalidad ni Chen Zian, ang mga perang ito, hindi ito laging nasa kamay ni Xiaolan. Magpatuloy ka lang at tingnan ano ang susunod na hakbang niya. Ngayon, naghihintay na lang tayo sa balita mula kay Suwantang. Ano ang resulta ng kanyang pagsusuri ngayon? Ang ilusyon ay paulit-ulit na sumasampa. Maaaring hindi na kami makakarating sa kasal. Nagiging matapang talaga kita. Kaunti lang kang narito. At alam mo na ang kamay at paa. Anong nangyari dito? Ginoo, hindi ko kailanman nakuha ang bracelet ni Datay. Hindi ko pa nakuha. Ngayon, ang tao ay nanguli. Ano bang nangyayari? Asawa. Itong bracelet, kung hindi ako nagkaroon ng gana ngayon, na ayusin ang mga bagay. Hindi ko alam na pumasok na ito sa kanyang bulsa. Asawa. Sigurado ka ba na ito ay natagpuan sa bulsa ni Wang Ma, na ito? Xiao Chun, sabihin mo sa Ginoo ang nakita mo. Ikwento mo sa kanya lahat. Simula nang dumating si Aling Wang, siya na ang nag-aayos ng mga alahas ng ginang. Hindi na kami pinapayagang makialam. Ikaw, sa mga nakaraang araw, nandyan siya sa kusina hanggang sa gabi. Hindi ko alam ano nakukugling something ang nasa loob. Ikaw na babae, anong sinasabi mo? Wang Pang, nagmadali ka ba? Ginoo, sapat lang. Tinitigan ko lamang ang G na gawain mo araw-araw. Wala ka namang ginawa. Nagtatanggi ka pa, di ba? Ngayon, tatawag ako ng pulis. Papasukin ko ang mga pulis. Ano ba talaga ang itinago mo? Anong pulis ang tatawagin? Masyado nang nakakahiya. Asawa, ang ibig kong sabihin ay, ito ay usaping pamilya natin. Walang dahilan para tawagin ng pulis, di ba? Ano ang gusto mong gawin? Ang kalagayan ni Suwantang ngayon, hindi na kailangan pang bantayan araw-araw. Kung dahil dito, masira ang mga plano ko, sayang lang. Si Wang Fang ay magmula ngayon, dito na hindi na kailangan ka. Oo. Tumayo tayo. Rosas. Nagiging malaya na ako. Si Wang Fang ay inabandona na. Ngayon, wala nang nakatingin sa akin. Ano ang susunod nating gagawin? Ang layunin sa pagkakataong ito ay siya, si Xiaolan ay ang Financial Director ng Su Corporation. Si Chen Zian ay nakakuha rin ng impormasyon mula kay Xiaolan para maubos ang Su Corporation. Ngunit ang perang ito, dumaan lang ito sa account ni Xiaolan. Walang direktang ebidensyang nagpapakita na may direktang kaugnayan kay Chen Zian. Kaya kung may mangyaring masama, hindi talaga mapaparusahan si Chen Zian, maliban kung ipaalam kay Xiaolan ang tunay na pagkatao ni Chen Zian. Mayroon pang mas mahalagang bagay. Anong bagay? Kailangan kong maghanap ng paraan para siya na mismo ang makipaghiwalay sa iyo. Alam ko. Ginagawa mo ito para sa apo mo, pero buntis ako ngayon. Masyado itong mahirap. Sabanang. Ay, hayop, may maraming bagay ding pinagkakaisipan din ang kanyang kumpanya, lalo na siyang hindi kayang gawin. Hello. Hello. Asawa. Anong nangyari? Hindi pa rin siya ang tatay ko. Sabi niya, may isang proyekto sa ibang bansa na kailangan kong kunin. Pero tingnan mo ako ngayon. Paano ko naman kukunin yun? Anong proyekto? Tingnan ko nga. Ito ay isang proyekto ng real estate sa ibang bansa. Mga 100 milyong kita. At kailangan mo nang magbayad ng 50 milyong deposito. Bakit? Interesado ka? Sa tingin ko, huwag nating sayangin ang pag-aalala ng tatay natin. Hindi ka komportable ngayon dahil buntis ka. Kung gusto mo, tutulungan kita. Iyan ay sa iyo. Ano? 5 milyon. Huwag magalit muna. Umuko. Ang 5 milyong ito ay pinaghirapan ko ng gusto sa mga nakaraang taon mula sa grupo para sa ating pang-araw-araw na gastusin. Sabi mo, kunin na lang. Hindi ba't para sa kinabukasan natin ito? Isipin mong mabuti. 100 milyon ang negosyo na ito. Sapat na ang 50 milyon para sa ating buhay sa hinaharap. Bakit kailangan mo ng ganitong kalaking pera? Hindi ako sumasang-ayon. Hindi ako sumasang-ayon. Akala mo ba ginagawa ko ito para kanino?
Walang masama kung magdusa ako ng mag-isa. Hindi ko kayang hayaan kang magdusa kasama ko. Sige. Dahil ayaw mo. Sige, aalis na ako. Hindi ganoon. Sa tingin ko lang, medyo kakaiba ang nangyayari. Anong ibig mong sabihin? Ang tatay ni Suwantang ay hindi pa nakakapunta sa ibang bansa. Paano magkakaroon ng proyekto sa ibang bansa? Paano kung ang pondo na 50 million na iyon ay eksaktong lahat ng pera sa aming account? Anong ibig sabihin yan? Ito si Suwentay. Sinabi niya para sa akin. Nakakaalam na siya ng aming bagay-bagay. May sinabi ba siya sa'yo? Mag-speak ka. Hindi ko alam. Pinasukan siya sa akin. Nasit biglang sabi ng mga kakaiba. Hindi ko iniisip ang mahalaga. Tanga ka, bakit hindi mo sinasabi sa akin? Hindi ko iniisip noon. At saka, nakikita ko na ang relasyon niyo ay walang pagbabago. Akala ko. Ikaw ang tagapaglingkod sa bahay. Ikaw ba? Ikaw nga. Rosas. Bumalik na sa opisina at maghintay sa akin. Pero, hindi na naiintindihan ang sinasabi ko. Terror na. Hindi mo akalain na buhay pa ako, di ba? Chen Ziyan, hindi mo akalain. Hindi ko akalain na may lakas ka pang lumapit sa akin. Bumalik ka sa akin, hindi lang para sa mga alaala, di ba? Siyempre hindi. Nandito ako sa iyo ngayon, dahil gusto kong ipakita sa iyo ito. Mukha bang ganito? Ang kwarto niyo ni Suwantang. Masamang tao, nagmamadali kang maglagay ng surveillance sa bahay ko. Ito ay ibinigay sa akin ni Suwantang. Siya, isang napakasimpleng tao. Paano siya makakagawa ng ganyan? Huwag mo akong lokohin. Huwag mong maiiwanang isipin ang lakas ng isang babae sa loob ng isang kasal. Narito na nga niya ito alam, ang bagay mo kay Turan. Batay sa aking pagkakaalam, hindi siya agad-agad ang titigil sa'yo. Baka talaga, sinadya niyang sabihin sa akin. Mas malapit ka niyan kay Suwantang. Anong ipinangako sa'yo niya? Ang bahay ni Molly. Anong plano mo? Magpakasal tayo. Ang bahay ay para sa akin. Ang pera at ang soul group ay para sa iyo. Magandang trito yun, di ba? Kung mahuli ka niya, na may ebidensya ng pagtataksil, ang pinakamababang mangyayari, ay maaari kang mawalan ng lahat. Ang pinakamasama, ay maaari ka niyang ipasok sa kulungan. Matagal na kaming magkaibigan ni Suwantang. Paano niya ako nagawang ganyan? Sobrang damdamin, hahaha. Ang lahat ng pag-ibig ni Suwantang para sa iyo, ay magdadala sa iyo sa taas. Ngunit, maaari rin itong ipamulog ka ng masakit. Tama siya. Si Suwantang, makatagal ka sa aking tabi. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa akin sa huli. Ngunit ako ay iba. Hindi ko kailangan ng iyong pag-ibig, isang bahay, kapalit ng iyong kinabukasan. Alam mo kung paano pumili. Siyempre, mas mabuting pumili ng mas ligtas. Isa pa, bago ang kasal, gusto kong maayos mo agad ang gulo mo kay Ginang. Lan, ayaw kong may sumire sa ating kasal. Ito bang kasal na litrato? Hindi na dapat palitan. Mahalaga pa ba sa iyo ang mga ganitong bagay? Ayaw ko lang, na may dumi. Sa kwarto ni Molly. Pinapahanap kita kay Chen Ziyan. Anong ginagawa mo ngayon? Ginoong Su, bigla ko lang naisip na mas masaya ang makipagtulungan kasama si Ziyan kaysa sa iyo. Tama ba, Ziyan? Itong masamang tao. Suwantang, huwag kang masyadong lamabis. Si Chen Ziyan ang iyong nagtaksil. Pinagsabuatan mo ako. Pinagsabihan mo akong huwag lumampas. Nakahanda na ang abogado ko. Huwag mag-alala. Siguradong pababagsakin kita. Pero Ginang, so, nasa akin ang lahat ng ebidensya mo. Paano ka mananalo? Pirmahan mo na. Wala kang pagkakataon. Konsensual na pag-uusap sa diborsyo. Nangangarap ka lang. Huwag mong kalimutan. Buntis pa ako. Hindi pinapayagan ng batas. Sa panahong iyan ng pagbubuntot. Okay lang. Pwede na lang i-drag. Pagdating ng panahon, magpunta ako kay tatay. Magsusulite tayo ng mabuti tungkol sa pagsasaliko. Baka mapagod siya at magkasakit. Wala akong pakialam. Huwag mong hanapin ang tatay ko. Masama ang puso niya. Hindi siya makatiis ng stress. Sige. Sang-ayon ako sa diborsyo. Bigyan mo ako ng 50 milyon. Pipirmahan ko agad. Bobo ka ba? Tingnan mong mabuti. May joint account tayo. Saan galing ang pera? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Kinuha mo ang 50 milyon mula sa kumpanya, sa pamamagitan ni Xiaolan. Hindi mo ba sinabi na wala siyang ebidensya? Kani-kanina wala. Ngunit,
Ngayon mayroon na. Kani-kanina wala, ngunit ngayon mayroon na. Ikaw, masamang tao, sinusubukan mo pang mag-record. Ang buong subgroup ay higit pa sa 50 milyon. Sabi mo, di ba? Sige. Para sa iyo. Kailangan kong ipasa mo ito ngayon. Suwantang, huwag kang masyadong lumampas sa hangganan. Sa katunayan, sa taong katulad mo, walang tiwala na maaasahan. Ngayon, lumipat ka, pipirmahan ko kaagad. Roses, makipagkasal sa ganitong tao, talagang sana'y magtagumpay ka. Salamat sa iyong mabuting salita, naway matupad ang iyong mga hangarin sa hinaharap. Sa kalusugan. Rosas, ngayon ba ay napakamasaya niya. Oo, nag-i-play ng musika buong gabi sa kwarto. Tulog talaga akong hindi matulog. Ano? Parang may ilang tao ay malapit ng maselo-selo. Hindi ako. Magbabalik ako kahit anong oras. Kunin mo muna ang gamot para makatulog. Sana mapakain si Chen Ziyang. Mas matulog kang malalim sa gabi. Sabi ko nga, ikaw pa rin ang nakakaalam kay Chen Zizhan. Nag-iisip pa rin ako kung paano. May babalik ang 500 milyon. Kinuha ko ulit ang 50 milyon. Sino mag-isip na ganyan ang gawa? Talaga namang napakamaingat. Tulad ng taong si Chen Ziyan. Kung hindi mo siya bibigyan ng benepisyo, tiyak na hindi siya sisuko sa kung ano ang mayroon siya. Wantang, ngayon ang mahalaga ay, nakaalis ka na sa kanya ng ligtas. Nagkaroon kami ng pagkakatiwalaan. Salamat mayroon kang narito. Tama. Ano ang susunod mong plano? Bawasan ang buhay para sa krimen. Ilawan si Molly. Mabilis na sagutin mo ang telepono. Sagot sa telepono. Sagot ka na sa telepono. Chen Zia, kaya yung sinasabi mo dati, lahat ay niloko mo ako. Ikaw ay isang sinungaling. Ayon sa balita, ang direktor ng subgroup ay si Chen Zian. Subgroup, pamakailang pagbabago ng tauhan. Nagmula sa financial na direktor ng kumpanya na silan, na sinasabing nangurakot ng pondo. Chen Zia. Hindi ko siya naabutan. Dapat siyang pumunta kay Chen Zian. Mga kaibigan, nais kong sana, magpahusay kayo sa inyong sariling pagsubaybay. Tungkol kay Xiaolan, akin itong personal na aayusin. Kung wala ng ibang bagay, tapusin na ang kulong. Saan si Swan? Naghihiwalay na ba kay Swan at si Swan? Tungkol sa kaso ng pambansang pera na ito, baka may kasinungalingan si Swan at si Xiaolan. Zian, sa bagay na ito, may mga pang-aalinlangan ng lahat. Hindi mo ba masasabi ngayon? Gusto ko lang sanang ipaliwanag ito. Sige. Tungkol sa pondo ng bayan, hindi ko na kailangang magbigay ng marami pang paliwanag. Sigurado akong nakita na ito ng lahat sa balita. Nakita na rin. Bukod dito, naghiwalay na kami ni Suwantang. Kailan? Susunod linggo magpapasko kami sa Intercontinental Hotel. Ipagdidiligan namin iyon kasama si Rose. Sana makakasali kayong lahat noon. Kuya, mag-aksaya tayo ng sandali. May bagay akong ipagbigay diin sa'yo. Sining Zoan, ikaw na ang masamang tao. Ipaliwanag mo sa akin kung ano ang nangyari. Sining Zoan, ikaw na ang masamang tao. Ipaliwanag mo sa akin kung ano ang nangyari. Ikaw na, lumabas ka ngayon. Dayren, ano bang nangyayari? Chen Zian, ikaw, sinungaling. Gusto mong ilagay lahat ng bagay sa akin ngayon. Tapos, aalis ka, na parang walang nangyari. Sinasabi ko sa'yo, walang paraan. Huwag kang magbintang ng walang basihan. Ikaw ang gumagamit ng pondo ng bayan. Wala akong kinalaman dito. Lahat ng pera ay napunta sa iyong account. Tingnan nyo. Si Chen Zian ay isang mapanlinlang na tao. Niloko niya ako sa pera at sa katawan. Tumahimik ka. Ang mga salitang ito, sinasabi mo sa akin sa kama. Ginanglan. Ito ang opisina. Pakipag-isipan mo. At ikaw, anong iniisip mo na nakakapit sa iyo? Ngayon niya akong inilagay lahat ng kakulangan. Bukas, maaaring na kita dalhin sa impyerno. Tumahimik ka. Maraming tao ang nanonood. Kalma ka lang. Nagawa mo pang saktan ako. Gumagawa ako ng lahat para sa iyo.
Nabagabag mo ang aking pinakamamahal na kaibigan. Napaka-spouse ko ngayon dahil sa iyo. Sana hindi ka nang galing dito. Anong nagiging gawain mo pa? Dalhin mo na. Wala akong kasalanan. Totoo ang lahat. Ang direktor ng sanggunian ay nakakaraan. Hindi ito normal. Tungkol sa nangyari ngayon, sana'y maging mabigat sa kalooban ninyo. Dahil sa hinaharap, kailangan pa rin natin si Ginoong Shen. Sang-ayon ba kayo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bumubusina ka sa opisina. Hintayin mo na lang ang pagkakakulong mo. Darating na ang kapitan. Tayo na. Kayo'y isang grupo ng walang hiya. Dina, Lan, tungkol sa iyong pang-aabuso ng pondo, sumama ka sa amin. Anong balak nyo? Anong ginagawa mo? Ikaw pala. Nagulat ka ba? Ang aking pinakamahalagang kaibigan, Wan Tang. Patakbuhin mo muna. Hindi ba sinabi ko sa iyo? Huwag mong isipin ang ibang taos mga bagay. Bakit mo hindi maintindihan ang sinasabi ko? Niloko lang pala ako ni Chen Ziyan. Hindi ko kailanman iniisip, sasaktan kita. Wan Tang, tiwala ka sa akin. Ngunit binubo mo akong 2 taon. Sa 2 taong ito, parang isang paborito akong bata. Maraming beses akong nais na sabihin sa iyo, ngunit hindi ko alam, paano mo sasabihin? Naguguluhan ako. Baka ito ang posisyong dinala ko. Ngayon, Chen Ziyan, lahat ng kawayan ay ibinagsak sa akin. Nawalan ako ng pag-ibig. At nawalan nila ako ng kaibigan. Ngunit gusto ko Perrin, sasabihin ko sa iyo. Wang Tang. Pasensya na. Hindi mo akito, dahil alam ko. Hindi ka lang naligaw ng landas sa isang sandali. Ang talagang hindi makaalis dito, ay si Chen Ziyan lamang. Ang mga pag-aari mong inilipat, ibinigay ko na sa pulis. Wala ka nang dapat ikabahala ngayon. Wang Tang. Pasensya na. Naghihintay tayo sa pintuan, talagang nag-aalala tayo. Ang transaksyon ito, ay talagang kapaki-pakinabang, di ba? Haha. Wala akong narinig na mali, di ba? Gusto mo bang pakasalan ako? Matanda na ang mga magulang ko. Ang bahay ni Molly ay ang kanilang huling hangarin. Ang transaksyon ito para sa iyo ay kapaki-pakinabang. Bakit mo naiisip na tutulungan kita? Huwag kalimutan kung paano namatay ang kapatid mo. Tingnan mo ito. Paano napunta ito sa iyo? Akala mo bata nga si Suwantang. Mula nang simulan niyang pagdudahan ka, naghanap na siya ng abogado, at gumawa na kayo ng kasunduan sa diborsyo. Ako. Sabi ko na bakit siya, biglang may galit kay Wang Ma. Ganito pala iyon. Nakatago ng mabuti, mukhang hindi ka kontento sa kasunduan sa diborsyo na ito. Kung mahuli ka niya, na may ebidensya ng pagtataksil, at masamang gawain. Magaan, maaari kang gawing walang-wala, mabigat. Maaari ka niyang ipasok sa kulungan. Naghihintay kami sa pintuan, talagang nag-aalala kami. Kilala na pala kayo. Sandali. Hindi ko naintindihan. Pinatay ni Chen Ziyan ang kapatid mong babae, ngunit gusto mo pa rin siyang pakasalan. Kung nais mong ipaglaban si Molly, kailangan ko siyang malapit, at kunin muna ang kanyang pagsisi. Ngunit sobrang matalino ni Chen Ziyan. Paano kaya makakamit namin? Walang ginawang masama, wala kang takot sa, ngunit paano natin makukuha? Gumawa ng napakaraming masamang bagay. Sabi mo, natatakot ba siya? Sa kabuuan, ito na ang uli nating hakbang. Basta't magkaisa tayo. Tiyak na matatalo natin ang taong iyon. Isuot mo ang kwintas na ito. Sa kwintas, naglagay ako ng sapat na gamot, sapat na makapagpasabog kay Chen Ziyan. At ito pa, para manatiling gising, kailangan mong inumin ito, nilagyan sa mga templo. Sa asul na kalangitan sa gitna ng Milky Way. May isang maliit na puting bangka, rosas. Bakit hindi ka natutulog sa gabi? Anong ginagawa mo, Ziyan? Nakita mo na ba ang kapatid kong babae?
Zian. Zian. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Zian. Huwag kang lumapit. Suba, anong nangyari? Nakita mo na ba ang kapatid kong babae? Ako si Rosas. Zian. Kamusta ka? Rosas. Ikaw ang Rosas. Kung hindi, sino akala mo ako? O sabihin mo, iniisip mo ang ibang babae? Wala. Siguro kasi malapit na akong ikasal. Sobrang pagod na. Si Ann. Saan na tayo nagsimula? Ginoong Chen, tungkol sa mga produkto natin para sa susunod na quarter. Kailangan pa namin itong kumpirmahin sa inyo. Buksan mo na. Ano to? Narinig kong sinabi ni Ginoong Chen na syempre nagdusa ang isang babae. Hindi ko siguro kaya na ipagbigay na ang kaluluwa ng babaeng iyon ay nasa labas na. Sino ang gumawa nito? Zian, ito ang resulta ng iyong pagkakasala. Tumingin ka sa akin. Chen Zian. Ito ang iyong kaparusahan. Huwag kang lumapit. Zian. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin. Tumahimik ka. Mahal kita. Bitawan mo ako. Rosas. Rosas. Baka nagiging baliw na si Ginoong Chen. Sino ang nakakaalam? Parang gusto na talagang patayin ng asawa. Tumahimik kayong lahat. Tungkol ito sa nangyari ngayon. May kinalaman ito sa reputasyon ni Ginoong Chen. Pakitanggal ang mga bibig ninyo. Naiintindihan ba? Lumabas. Chen Zian, anong nangyayari sa iyo? Karaniwan sa bahay, okay na lang. Ngunit ngayon, nandito tayo sa opisina. Maraming tao ang nakatingin. Kung kumalat ito, gaano kalaki ang magiging epekto nito sa negosyo mo? Alam mo ba? Hindi ko pa nga natanong sa'yo. Ito ba ay gawa mo? May sakit ka ba? Duda ka sa akin. Ako ang taong pakakasalan mo. Anong pakinabang ko sa ginawa ko? Huwag kang magpanggap. Ang batang ito ay kamukha ng kapatid mo. Sobrang magkakapareho sila. Naiintindihan ko na. May mga nakakaalam sa nangyari kay Molly. Hindi lang tayong dalawa. Sino pa ang nakakaalam? Tungkol sa bagay na ito, nakausap ko na si Suwantang. Sa puntong ito, may nanggugulo. Siyempre, halata, siya ay nandito para sirain ang ating kasal. Ang babae ito. Dapat sana noon, ay inalis ko na siya. Zian, ang pinakamahalaga ngayon, ay agad tayong magdaos ng kasal. May kaunting sugat, ayos lang iyon. Buti na lang at inilipat ni Chen Zian ang kasal. Sa 2 araw mula ngayon, pagkatapos ng kasal, lahat ay magiging maayos na. Sinasabi ko na ito sa iyo noon pa. Mag-ingat ka. Ayokong makita ito ulit. Naiintindihan ko. Hoy. Ano, ospital? Hindi maganda. Kailangan ni Chen Zian na pumunta sa ospital. Sinasabi ko, hanapin niya si Liming para tanungin tungkol sa mga bangungot. Kung malaman ni Liming na ginamitan namin siya ng hallucinogen, magkakaroon tayo ng problema. Magpahinga ka ng maayos. Iwan mo sa akin. Sino ka? Sino ka? Ikaw si Ginoong Chen, di ba? Pumunta si Dr. Lee para sa konsultasyon. Inutusan niya akong maghintay sa iyo dito. Pumasok ka. Umupo ka. Hindi na kailangan. Kaya ko pang pumunta kagabi. Kay Dr. Lee baka, hindi pa siya makakabalik ngayon. Narito ang iyong anyo. Malamang hindi ka magandang natutulog kasi. Oo.
Wala akong matutulog ng mabuti kasi kahit anong gawin ko, lagi akong nakakakita ng ilang mga kakaibang larawan. Dahil ba sa sobrang stress sa trabaho, o dahil malapit na akong magpakasal? Paano mo nalaman na malapit na akong magpakasal? Huwag kang mag-alala, alam na ni Dr. Ning ang iyong pangunahing impormasyon, kaya't may ideya na ako. Oo. Dahil dito, maraming tao ang may iba't ibang antas ng pagbabahala bago ang kasal. Magbibigay ako sa iyo ng kaunting pampakalma. Kunin mo at inumin mo ito. Magpahinga ka ng mabuti. Sino ka ba talaga? Lalaki. Palaging ginagamit ang kanilang katangahan para isipin ang tungkol sa mga babae, at pagkatapos, gamitin ang masamang isip upang patuloy naman ako mula sa mga babae. Akala nila, ang mga babae ay manghuhumaling sa mga ilusyon na ito, ngunit nagkamali sila. Akala ko, makakakuha ako ng tapat na puso ng isang lalaki, ngunit hindi ko inasahan na ito ay masamang bunga sa kamay ng isang mangkukulam. Nandito ako para makapagbigay ng diretsyo ng masamang resulta. Para malaman niya na ang masama ay babalik sa iya. Hanggang ngayon, naiintindihan ko na ang pagmamahal na sinasabi ng lalaki ay ang pinakamaliit na bagay na kailangang tandaan. Maaari akong magbigay ng lahat para sa kanya. Ngunit ang kanyang napapansin ay lamang ang sarili niya. Kaya't sa huli, hindi ba dapat tanggapin ng mga babae lahat ng pagkakawala? Hindi. Nandito tayo ngayon upang sabihin sa inyo na ang kapalaran ng mga babae ay dapat hawakan ng kanilang mga kamay. Ang mga nagkakamali ay dapat parusahan. Bakit hindi nagbubukas ng ilaw? Ate, tingin mo, maganda ba ang wedding dress ko? Ate, Molly, malapit na ako maging asawa ni Zian. Xiaolan, malapit na ako maging asawa ni Zian. Kapag ako ba, si Xiaolan o si Molly, mamamana na ako bago pa man magising si Zian. Sinong nagpaalam sa iyo dito? Mamamana na ako bago pa man magising si Zian. Hindi na matagumpay ipakilala kayo. Kailan darating ang kapatid ko? Nagising na kita magkita. Pumasok kayo, pumasok kayo. Tulungan mo ako. Zian. Tulungan mo ako. Ako ang iyong asawa. Hindi pa ako nakakita sa inang siya. Suwentay. Anong nangyayari sa iyo? Anong kailangan mo? Ibibigay ko sa iyo. Hindi mo akong ipapatay. Pakiusap. Molly. Siya ang si Molly. Ikaw ang walang hangin. Hindi ako may kasalanan dito. Kung hindi ka ang tumakip sa akin, hindi ko kaya. Shen Zian. Pumunta kang sa inferno. Magpasya ka. Hindi mo matatapos yun. Hindi mo matatapos. Rosas, nakita ko lang ngayon. Matagal na kitang hinihintay. Tao, tao. Tulungan mo ako. Zian. Tulungan mo ako. Ako ang asawa mo. Hindi ko pa nakita ang kapatid na babae. Suwentay. Anong nangyayari sa iyo? Ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Hindi mo akong pipilitin. Pakiusap. Molly. Siya si Molly. Ikaw ang walang tiis. Wala akong kinalaman dito Kung hindi ka ang tumakip sa akin, hindi ko kaya. Shen Zian. Pumunta kang sa inferno. Magpasya ka. Hindi mo matatapos iyon. Hindi mo matatapos iyon. Rosas, nakita ko lang ngayon. Naghintay na ako sa iyo ng matagal na panahon. Naghintay na ako sa iyo ng matagal na panahon. Ikaw ang lahat ng ito ay gawa mo, pero nakilala mo ba ako? Subukan mo. Ito ang sinamantala ni Molly nang siya'y mag-asawa sa iyo, ang kasalukuyang damit na ginamit niya. Molly. Maganda ba? Tunay bang parang si Molly, nakatayo sa harap mo? Ang kamatayan ni Molly ay isang aksidente. Aksidente. Si Molly ay 20 taong gulang. Kakaumpisa pa lang ng kanyang buhay. Siyang masama. Siya ang tanga. Siya mismo ang naghangad na lumapit sa akin. Sinasatisfy ko lang ang kanyang pantasya. O di kaya tanungin mo siya mismo. Nais niya bang gawin yon? Nalimutan ko na kaya ka na nga lang hihingi. Magwala na kayo. Masama. Huwag mo akong ipagsanib. Huwag mong kalilimutan ang kaso. Napuno na ito ilang taon na.
Kaya't pinahihintulutan mo na ikaw ang nagpakilis kay Molly. Sabi ko nga. Ano ang magagawa mo sa akin? Bawat tao dito ay narinig ng sariling pandinig. Ikaw ang pumatay kay Molly. Ikaw ang pumatay, ang mamamatay tao ni Molly. Ilang araw na ang nakalipas narinig ko na si Ginoong Chen ay hindi masyadong maayos ang isip. Lahat kayong manahimik. Huwag kang mag-alala. Hindi lang iyan. Ang mga taong naglipat ng ari-arian ng Suzhou, ito ay si Chen Ziyan mismo. Xiaolan, nababalik ka na. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakatakas. Basta't may pasok kita sa loob, maaari akong maging testigo. Maghintay kayo sa akin. Chen Ziyan, hindi lamang siya lihim na inilipat ang ari-arian sa loob ng kasal. Kahit na handang ipahamak ako at ang aking mga anak. Suwanta, ito ang pampublikong ospital, ang direktor ng psychiatric department. Siya iyon. Siya ang gumagamit ng pangalan ng direktor ng ospital, upang takutin ako na gumawa para sa kanya. Tama. Anong nangyari sa akin, Wen? Lahat ng niloko ko, ay karapatan nila. Balik ka. Walang puso at awa ka sa kanila. Ngayon, mamamatay ako. Ikaw ay kasama ko sa libing. Zian, Molly. Ikaw ay isang batang babae ng walang pag-asa. Magpapalayo ka sa akin. Bakit mo kaya akong pinatay? Hindi ako. Wala akong kinalaman. Siya ang nagpasya umalis. Nagsimula ng muli ang pulisya sa pag-uusig ng dating kaso. Si Chen Ziyan ngayon ay tutumbinin ng batas. Talaga akong walang kayabangan. Ngayon lang ako nagbigay ng hustisya para sa iyo. Gusto kong marinig kang sumigaw uli, ate. Ate, noong araw na iyon, nandoon ka, di ba? Ngayon, humarap ka. Isara mo ang mga mata mo. May regalo akong ibibigay sa iyo. Huwag mong tingnan. Rosas. Congrats. Naging successful ka na. Sana masabing mapako si Chen Ziyan. Ha. Ano ang plano ninyong gawin pagkatapos? Tayo, ay, siguro ay susundin ko ang planong gawin ko. Pagganap ng bago pang buhay. Ano naman siya, Rose? Nais mong ipahayag ang kwento ni Molly sa bawat tao na nakakalito o kailangan ng tulong. Rose. Kahapon nakita ko si Chen Ziyan. Sabi niya na nang siya'y lumapit sa iyo, sa libingan ng kanyang kapatid na si Molly. Ngunit maganda ang naging wakas. Rosas. Nais mo bang alagaan kita? Ang saging ay maganda, subalit lahat ay nananalang na ikaw ay tumubo ng lubos na isang rosas. Ngunit hindi ka kailangang maging eksaktong rosas. Kahit sino ka lang ay sapat na. Ito ang lahat ng lihim ng rosas. Nagsisimula na ang pulis. Noong panahong iyon, si Chen Ziyan sa pagkakataong ito, tiyak na mapaparusahan. Pagsisisihan ng kapatid, ngayon lang ako nagbabalik ng iyong paghihiganti. Gaano ko gustong marinig kang sumigaw muli, kapatid. Kapatid, noong araw na iyon, nandoon ka, di ba? Ngayon, pumarap ka. Isara mo ang mga mata mo. May regalo akong ibibigay sa iyo. Huwag tumingin. Roses. Binabati kita, nagtagumpay ka. Dapat parusahan si Chen Ziyan na lalaki. Ay, ano ang plano ninyo pagkatapos nito? Ako, syempre ay nagplano. Nasa lubungin ng bagong buhay. Rose, ikaw. Gusto kong ikwento ang kwento ni Molly. Sa bawat isa, na nasa gitna ng problema, kailangan ba nila ng tulong mula sa ibang tao? Rosas. Kahapon nakilala ko si Chen Ziyan. Sabi niya habang siya ay tumatakbo patungo sa iyo, libina ni Molly. Ngunit maganda ang naging wakas. Roses. Handa ka bang hayaan akong alagaan ka? Ang singsing ay maganda, ngunit naghihintay ang lahat para sa iyo, ganap na maging rosas, ngunit hindi mo kailangang maging rosas. Basta't ikaw ay ikaw, ayos na iyon. Ito ang lahat ng lihim ng rosas.
Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay simula ngayon. Hindi na kita papayagang. Narito pala ako sa ospital. Ano? Alam mo nang paano magsalita dito. Ha? GM or Chen. Oo, nasa pagpaplano ako. Kaya ipinagutos ko sa aking mag-aaral. Naghihintay ako sa iyo sa opisina. Sige. Sinunod ko ang sinabi mo. Maaari mo na ba akong palayain ngayon? Dumating na ang oras. Palalayain kita sa tamang panahon. Sige, alam ko na. Napakabuti. Nagsigil si Son Yu. Tama ka talaga. Sunduin natin si Chen Ziyang. Kundi bawasan na natin ang aming plano. Si Chen Ziyang ay kasalukuyang nagpapahayo. Narito na ito ng ilang panahon na. Sa susunod, hintulutan natin hanggang sa araw ng kasal. Ang mga bagay na pinapagawa mo sa akin ay handa na. Kaya, naway magtagumpay tayo sa ating plano.